Sino
Actually, walang contest dito. May ano tayo, yung 500 pesos noche buena. Yun. Mamimigay namin mamaya. Ang challenge is pagkakasahin nyo. Joke lang. Ito nga pala yung aking co-host. Co-host eh. Parang backup eh, no? Paking-introduce nga sa'yo. Lyrics talaga. Ito lyrics pa rin ang admin, pero pag siya natin hindi na, ginariyan. Oo. Yan, actually si Sir Alex yung GL, ating GMKC Silver. Ay, TV naman na si. Ayan, Atis Pinoy. Ang TV naman yung international natin, pakita sa kamay. Yes. Kasama natin ngayon. Yan. Ating GMKC Award is current appointment for... This year. Dasi. Sabi mo yung pangalan. Yeah. Okay everyone, okay na tayo. Start na tayo ng ating program. So, ang ating event or contest is about Versus, organized by Makeup Commissioner Club. And we would like to introduce our judges. Well, napaka-formal eh. Ang ating judges. Ang first judge natin for this contest is si Sir Mark Christian. Yan. Say what's up, say what? Yan. Dati pa siya. Yan. Si Arvin. Sir Arvin. Yan. Si Sir Mark Christian, dati yung macho tat. Medyo. Yan. Second judge natin, si Sir Ralph Lopez. Yan. So, kung kayo familiar kay Sir Ralph, siya yung mahilig mag-kit bash. Or kit bash, so yan, scratch build. Nakita niyo yung sinanjo na wants to yun, nakalaki. Hanggang ngayon, tapos na ba? Di ba? Siguro balik na tayo mga year 2030, tapos na yung sinanjo na yun. Ang third judge natin is... ayun. Ikaw? Yun muna. Si Sir Arvin Tan. Arvin Tan from yes. Yes. Our mentor, our mentor. Third judge. From Mecca Pinoy. Yes. And the third and last ako. Multitasking ako yung... Ako magsabi sa'yo. Multitasking ako yung nag-strap. Ayun. Ako yung fourth. Ako yung walang ambag. Yung lang yun. Si Esha, sa si Esha. Yes, yun. Or France. So, for this event, gusto kong i-push yung each one of you na i-introduce natin yung ating entries nyo. Kasi observe ko from recent events na parang nagiging introvert tayo. Parang maka-attend tayo, tatago tayo sa likod, napag-usapin lang natin kung kilala natin. Tapos makikita ko, yun. Gusto kong i-exercise ito na lahat tayo as one community tayo. Tapos kung may problema kayo sa pamilya, pwede pa share dito. Kung wala kayong bonus, pwede nyo. Bibigyan namin kayo ng ayuda.
Kidding aside, ayan. May pre-prepare sa atin si... Ayan. Sir Dan, okay, ang ating committee ng Sir Dan and then of course, Sir Ken. Ayan, oo. We would like to thank nga pala kay Sir X. Ang tulong abala. Sir Dan. Okay? Parang yes-cam dito na. Tawag mo yes-cam yung ano? Ay, hindi. Oo. Lahat naman tayo dito open-minded. Open-minded ba kayo? Oo. Kaya yung mga akala nyo libre yan, kung may sisingilin namin kayo dyan, may ikot dyan na 50 pesos, 50 pesos para sa pangkain. Joke lang, joke lang. Okay? Start tayo ng ating entries. Okay? Okay lang yan kasi gusto rin namin makita yung insights ng particular model na kung ano yung struggles, ano yung mahirap dito sa pagbibuild niya, ano yung inspiration niya. Okay? Maganda i-introduce yung mga entry nyo para makilala din yung mga judge kung ano talaga yung concept mo. Kasi may ibang entry na sinalpak lang. Walang story. Kaya dito magkakaroon tayo ng awards doon. Tatlo sa best story, maganda pagkakapost. Kasi isa sa kapila yun, isa sa mga pagsumali, isa sa mga kinukulang ng mga judge niya, yung posting, yung story. Dito, i-explain na sa amin. Kumbaga, not only your entry is important, as well yung modular, para pakilala rin kayo. Yan, okay? For our number 1 entry. Si Maiko. Sir Maiko, ayan, number 1 entry. Ayan. Kung tayo dito sa right side ninyo. Ayan. Sige bro, can you tell us ano yung inspiration mo dito sa iyong entry? Well, for starters, yung start of the yun yung unang anime na napanood. So, nag-stick siya talaga story-wise. Story-wise ako. And even the mobile suits are kakaiba. And the animation-wise, maganda yung pagkaka-animate na ito. So, that inspired me to do this diorama or entry. And what's the title? Nightmare of Solomon. So which is the God of Calais, a Nightmare of Solomon. So that's why yung post niya is like this. Okay, good. Okay. So dito sa build na to, ano yung struggles? Ano yung medyo struggle ka bro? Ano sa part na yan? Wait lang, may nasantang ball. Huwag kayo magsasantang ball, makakahuli tayo. Mami ba mas makatari yan? Joke lang. Sige, continue. So, ang struggle talaga dito is yung time. Because the work of is so it's hard for me to do this every day na talagang laging antok. So, nahihirap talaga, lalo na pag sa painting. Actually, baka yung time management talaga. Yeah, yung time management talaga. Tapos kailan mo natapos itong entry na to? Kanina natin? Yung Thursday. Thursday na. At least may allowance tayo pa para gawin yung bagay. So, okay sir, Michael, thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you. Yeah, dahil yung kanyang entry. Yes. Okay, number 2. Crimson Witch Invasion. Sino yan? Ayan, si Sir. Eh, sige bro. Ayan. Just a quick, ano lang, sir. Ano yung inspiration nyo dito sa inyong entry? Bale, yan po yung latest na Gundam Village anime din. Hanggang hindi ko pa po natapos ng mga review. So, di pa tapos din yan. Hindi ko lang. Kasi yung patapos yung storyline, di ba? At least, di ba, parang na-showcase mo pa rin yung inspiration mo coming from the anime. Yan. Yun lang naman, anong grade na ito? 1:1? 1:1 for first. Yeah. Actually, kasi kanina napansin ko si Sir Nick, tinatapos niya pa yung entry niya dito. Kumbaga parang may final touches pa. Level ko yung Which is normal naman sa ating model, kumbaga yung final touch na pandagdag details. So yun, thank you so much sir. Okay? Inyong ano? Cute! Round of applause for Nick. So number 3.
Number 4? Ano ba yun? Sa akin. Ikaw, kaya? Oh, dali. Ikaw naman. Kaya lang. Sumali pala. Ano ba to? Di ba yan? Ang laki mo siya, napakalaki ng ano mo. Sige, go lang bro. Yan. Nag-iingat siya ako. Sige bro. Bali yung sa akin, tribute kay Tech. Sige bro. Favorite niya yung si Tech. Actually, yung ginagawa ko dito is Yan. Akatsuki. So, ang base set ko dito, MD Strike. Oo. Nilagyan ko ng Akatsuki na ito. Good length. Nilagyan ko ng lightning pack. Tapos, may malaking baril siya. Yung Joe Silhouette. Tapos, ang ginawa ko dito, yung Silhouette H. Ginawa ko sa MD scale. Pero actually, sinali ko siya dito sa Oo. Basta yung recycle. Basta yung ginamit mo doon sa backdrop mo. Yung backdrop mo, mapapansin niya may ilaw siya. Ano yan, yung garden lights na nabibili. Wow. So, i-reverse ko na lang para i-running lights. Kasi ang original ko dito dapat Stargazer versus X-Ray. Tapos yung holographic na ano, sticker dyan yung pang motor. So, bali clear acrylic yan. Clear acrylic yan. Tapos may primer grade na lang. Tapos nilagay ko lang yung ano, striker sa taas. Nice, nice. Tapos bro, final question, ano yung parang nag-consume ng time mo dito sa project? Ano yung malaking time-consuming na particular process? Siguro ano, yung silhouette kasi kinakabit yun sa paa ng HD. So, kailangan ko isipin paano siya nakakabit sa paa. Hindi na, hindi na seamless tignan, hindi ba snalpak lang. Actually, yan yung sa napansin ko ang ganda ng overall presentation. Okay, thank you sir. Thank you so much, thank you so much. Our next, let's make this quick naman ako excited kayo sa judging eh. And may raffle and Si Jantec. Videographer. ayan. Ezra P. Ayan. Wala mo sa video mo. Siya yung nag-set actually ng isang mo kanina. Ano sinag mo kanina? Picture ng NP. Ano ba po? Picture ng NP na sinitin. Alam mo, Gold Diwali. Ano ba po? World War. Gold Diwali. Hindi pa yun. Gold Diwali. Ako nga, ano? Mukhang may padalas ko this time mamaya. Ito mga pala, ready ka ng gandong. Sige bro. Small introduction or sharing ng iyong entry. Wait lang, mabagal ang Sige, sige, go lang. Di tapos yung kanya, maraming hits talaga yun. 360 Wala ka na sikat na picture eh. Iba yung sinapit mo dito, para kang nakaupo. Pala yan pala yung sinabit. Ayaw mag-load. Yan yung trick na gamit niyo pala ka. Kunin mo na lang yung kick mo. I-demo mo dito. Hindi nga. Sa pagkasira ka na yun. Wait lang, wait lang. Ayan yan. Sige, makikita nyo naman yung mga dito eh. Pag binalikan nyo. Ang entry ko dito is... Sige go. Ang entry ko dito is yung Caliban versus Gunpoint. Galing to sa... Yung series. Galing siya sa series na Gun, Witch from Mercury. Yung kung saan yung final battle na bago mag-final battle na Caliban at Aerial Rebuild, nalaban niya muna yung mga gun group. Graphics ba? Yung diorama, consist siya ng mga sintra board. Tapos yung pattern, itinaris ko through image. Tapos inano ko na lang. Trace sa papel, tapos trace sa sintra board. Tapos, ang medyo natagalan ako dyan, yung effect parts. Kung paano ko i-mamount sa diorama, paano ko itatago yung rod na magiging stand nila. Dito sa entry mo bro, ano yung parang best picture niya? Yung closing ng ano, na sumisipa yung caliber sa gano'n. Kumbaga, ang hirap nga naman i-fix yung ganyang pose eh. Struggle din eh. Oo. Mas may cases pa naman yung mga joints, ganyan. Yan. Okay. Okay, thank you so much. Mag-picture ka lang. Tapos na.
Okay, next entry. Okay, Sunny. Yan, si Sir Sunny. Yes. Hindi ko malakpak, mamatay. Yan, makakalakas. Okay, si Sir Sunny. Hello. Yan. So, Sunny. Ayun, actually, dapat talaga, GM command versus Sunny. Kaya lang, mahal kasi ng Yung kalaban natin. yung guild group. Kaya, tapos nakita ko kasi yung, pinili ko dati na parang panggabi na ilaw. So, yes, naisip ko, sige yung sa G-Cox na gagawin ko na yung scene dun sa may fight. Final fight scene nung dun sa G-Cox, tapos yung G-Fred wala pa dyan, hindi ko lang naihabol. Kasi nagkaroon kasi ng height limit ng kaya kailangan mag-gawas. So hinabol ko na lang yung G-Fred. Tapos, ayan. So sobrang nagmadali ko lang. Tapos yung ginamit nyo dun sa RX is mega size, no? Ay, hindi po. Yung 1:35 na Yung bago na. yung bago na bootleg na kaya yun yung naisip ko na parang Sakto yung ano niya. yung laki niya sa 1:144 na G-Quax sa Shopee. Wala lang din G-Fred. Tapos dito sa entry niya na to, ano sa tingin niyo parang nag-take ng time? Parang yung challenging parts dito na kumain ng oras particular process. Yung una yung mismong bootleg na RX kasi ang tigas niya kasi sobra, tapos may iba akong malikihatin para mag-align. Tapos yun, tapos yung pinaka-base yung ako din na nahirapan kasi hindi ko rin alam kung Saan kunin? paano mag-RX yung wala kasi yan, parang pangatlong beses ko pa na sa confusion. So, kaya parang live experience. And na-expose na yung mga, kumbaga ako kasi parang for me, yung mga passion natin or parang habit, parang it's better na ma-showcase mo to sa iba. Kumbaga parang sinasabi natin na, ako nag-enjoy lang ako dito. Pero for hindi natin napapansin yung entry natin na to, pwede maka-inspire ng ibang modelers din yan. Kahit kala natin, okay lang yung entry ko. Pero sa iba parang sila yung na-amaze. Kumbaga hindi mo na i-imagine na may na-inspire at least one or two na ibang modelers. Kaya, coming from your story na parang pangatlo mo pa lang, doon ako na-amaze na showcase mo, regardless, kahit pangatlo mo pa lang, pang-year mo pa lang sumali. Kaya, but yun nga, nakikita mo rin na parang, makikita mo rin improvements mo every project, di ba? Kasi ilulog back mo na lang, ito sinalihan ko ng GMA or anumang event na ito, tapos maitatmak mo na okay, improvements ka naman. Okay, thank you Sir Sunny. Thanks to you, Master Ayan ako. Sir Makoy, Sir Deb, Ayan sa ako. mga turo nila. Regarding sa diorama, ito si Sir, Alice ang Master ko yun eh. Master. Okay, our next, Ako ito, master ko yan, ito. Sino yan? Sab. Sino? Ayun. Yan. Okay. Malaki pa tayo. Okay, sige sir. Introduce your entry for Sariling interpretation. Okay. Alam ko sa nilisikap eh. Ni Alex Tapos ni Zaku. Ano yung, ano ba dito? Ano yung inspiration mo dito? Saan mo yung concept? Basta nagpapakita lang sila. Siguro nanonood siya ng mga action Apple. Fascination lang po ni Makoy. Kaya pala sa gitna may putukan. Yung putok yun, kung makikita mo yung putok, medyo 3D yun. High definition. Ikaw ng putukan. Tapos anong skill yung ginamit mo dito ninyo? HG na? Okay. Ayan, makikita nyo yun mamaya dito but before tayo mag-judging or gusto nyo after ng presentation
nyo na to, pwede nyo balikan yung mga entries para makita nyo close up, yung mga in-explain ng mga contestants natin. Thank you so much, Sir Ralph. Okay. Next, sinong next natin? Huwag kayong kabahan, huwag kayong kabahan. Hindi namin yung kakainin. Okay, Sir Kevin. Ako, ito yung yan si Sir Kevin. Yan. talaga yun. Okay mo? Yung title ng entry ko is Street Fight. So, ang concept ko dyan is yung mga yung hindi natin nakikita dun sa anime. Okay. Kasi sila yung parang kasi madalas ang bida lang lagi. Kasi sila yung mga grunt. Sila yung mga grunts. So, ang ginamit ko is yung Zakuan and yung God Cannon. So, ayun siya. So, yung parang scene niya is yung sa city na nangyari sa 1 year war. So, ayun lang. So, parang highlight ko lang yung mga hindi pinapakita sa atin. Saka yung dynamic posing no? Kumbaga ito yung nagkaroon ng gera doon sa Indonesia. Ito may sana talaga. So dito sa entry mo na to bro, ano yung parang gusto mong i-showcase or yung parang best features ng entry mo? Sa tingin ko is yung pose and yung actual, yung as in yung buong scene. Actually ako personally, ang una ko napansin dyan yung hit hits niya. Looks nothing, ano ba yun? Like, alam nila nothing like it ba yun? Ano siya, ang gusto ko sa inyo, ma-feel mo yung impact mo. Yung parang yun yung talagang. Which is number 3 naman itong entry mo. Okay, thank you so much Sir Kevin. Okay, our next. Verdict. Ayun. Ayan. Malapit naman kayo. Let's go. Ayun. Ayan. Virgin. Okay. Can you share us something about your entry? So yung entry ko is inspired from the side story ng Kubrus Noah. So ito yung battle between the two prototypes from Zio and Earth Federation. So yun. I try to recreate my own version ng battle ng dalawa. It's based from the manga. Sino ba na nagbabasa ng manga? Biggest reference. Yung entry name ko is actually, Don't Die Basilisk. Yung last words ng Kubrus Noah dun sa 8th file ng Don't Test. Doon sa ano na yun, sa manga na yun. Tapos dito sa entry nyo na to, bro, ano yung best features nito? Ano yung gusto mong i-showcase? Or ano yung particular skill mo na doon ka na excel? Siguro yung storytelling and yung attention sa detail sa weathering. Kasi kung makikita mo lang dito sa angle na ito, mukha lang siyang static. Pero if you look at it in like different angles, parang ibang output yung makikita mo. Sa makikita mo, parang lamang yung isang overshoot sa isa. Yung opposite side, parang Kumbaga parang yung perspective ng isang ano. So parang yung outcome ng battle, depende kung saan ang goal mo titig na. Medyo malalag yun kung kailangan natin isipin yun. I-reflect pag-uwi. Joke lang. Pero yung natin ginapansin ko sa entry na to, is yung weathering. Grabe, parang yung effect ng yung sand or desert pa. Okay sir, thank you so much. By the way, ano yung scale na ginamit? 144. 1.4. Yun. Tapos yun din, meron din hit. Yung sa iba na looks. Looks. Yeah, looks like na. Looks like tayo. Okay, thank you so much. Thank you so much. Our next. Sir Robert. Where is Sir Robert? Si Sir Obet. Yan. Hello. Yun, grabe naman. Galit na galit. Bali sa Stardust Memory. Hindi ko naman napanood yung series na yan. Nakakita ko lang doon sa may YouTube na mga cut lang. Alam ko yung porn eh. Pwede rin. Bali ang pinalabas ko dyan na mind over power. Kumbaga, strategy ng sa gera, hindi natin kailangan ng sobrang lakas na gamit para patuloy ng kalaban. Kailangan din natin ng utak. Kaya kumbaga, nag-back siya.
bakit mo sasalubungin yung high power na baril kung hindi mo naman kaya yung kasali? Kumbaga, pinakamin sa ito. 10 is mightier than the sword. Parang simple lang. Yung forma niya, simple lang. Pero sa message, doon na lang ako bumawi. Ano siya, pinapromote yung backstabbing. Kasi nagpa-backstab yung sa ako eh. Which is magandang nga rin naman yung message. Parang napanood nyo yung Top Gun. It's not about the... It's about the pilot. Sabi nga ni Tom Cruise. So si Tom Cruise yung nagmamaneho nung Zaku. Kasi siya yung backstab eh. Parang sabi ko sa ako ngayon na naging pinag yan. Kasi sa kumbaga, part 1. Yung part 2 kasi nga, may parang ganyan din ang style. Iba na yung istorya. Yung GF naman ang nangyari. Tapos dito sir, paano yung ginawa yung parang Gatling or artillery na yan? Saan mo kinuha yun? Yung sa Eddie Arms na yun. Tapos the rest kit bag. Tapos the red kit. Tapos na kung saan, mga Lego, mga Lego parts. Yun, lahat na nakakalas-kalas. Puro Lego yung connector niya. Ako mo yun, kinuha ko. Ayan, laruan ako. Kinuha, maraming na-produce yung laruan ako. Aking gulong din galing sa Lego yung alam ko eh. Ewan mo, sa mga dito dyan, nakita ko na ako maganda ito sa gilid. Oo, hindi ka naman ikasabog. Kasi kulungan ng manindi. Screen. Sir, laruan ng anak ko, wala na bang kayo? Ayun, nakinitmas mo na natin. Marami pa. Marami pa kalas-kalas na. Yun, grabe. Ito rin yung ano parang yung impact ng message and as well yung base, sabi ko, nagkalaki naman ito. Parang pinalax ko yung baril niya, pero yung baril wala rin. Oo, papaksa ko nung. Oo. Sige sir, thank you sir Robin. Thank you. May karong ba yan o... Ayun! Actually sir, ito recommend ko. Hindi more introduce yung games eh, card. Yung ano yun? Kailangan ko pagkain. Hindi sa akin yan. Sige, ano? Yung entry ko pala is inspired sa game ng banding na party. So, dun kasi sa game na yun, I actually frame it, yung title ng gameplay. Kasi may mga tokens kami doon na ginagamit. So, parang imagine mo siya pag i-display siya, kung in real time, kung nasa mood ako ng party, yun yung magiging outcome niya. Saka syempre, yung internal rivalry ng Amuro Ray tsaka ni Short Fast Level. So, para siyang stalemate kasi hindi mo alam kung ano yung battle na yan, hindi mo alam yung mapupunod mo, nakadepende sa card tsaka roll ng dice. So anything would be the outcome. Kaya yung post niya is stalemate kasi nga it depends on the roll of the dice. How we know? Ito lang pala yung idol ko si Sir Alice sa Sir Nico. Thank you. Atensya na sa pangalan lang kasi na nagkakilokos kasi ako yung pag-net plan ka na. Kaya pala muna yung pag-net. Perfect dates. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, Sir Jel. Sige, sir, natin next. Ready na. Hello. Sige yung sa akin, makikita nyo naman Sigok and tsaka Artix. Tapos, inspired yan doon sa, syempre lahat maka-apektado ng flood control eh. Imposible kung hindi tayo maka-apektuhan, may miscontrol tayo, no? Anong sila nila, nagtatamawag sa Congress yan. Galit kayo sa gobyerno. Isipin nyo na lang, ngayon ulit yun. Empleyado ako ng gobyerno, pero galit din ako sa ginagawa nila. Diba? Isa pa, mapapansin nyo dyan, may usok. Tanong sa akin ni Sir Alice, saan nagagaling yung usok? May tear gas po yan sa gilid. Kasi di ba naalala natin, dinedenounce at parang sinasabi ng mga kapulisan noong panahon ng September 21 rally sa Mindoro, walang tear gas.
katarantaduhan po yun. Sorry po sa word pero kalokohan po yun. Kasi kapwa kong mga artist, mga kagrupo ko, mga kasama kong nagtatato, nadamay sila pero media sila ng panahon na yun. May mga media ID, pinaghuhuli sila kasi nakaitim daw. Hindi. Hindi daw ako sali nung kasi noong September 21. Hindi na bago kasi stoplight eh. Makaitim mo. September 21, nagtatato ako nun eh. Pero yun, parang siyempre yung mga kagrupo namin na mga artist din, mga mananato, mga pintor na media ng panahon na yan. Dahil nag-volunteer sila sa independent media, hinuli. Kaya parang ako, inisip ko dahil nakalagay naman sa rules and regulation ng MCC, kailangan maging creative. Nag-iba ako ng concept na dapat hindi battlefield. Parang ganun, hindi battle warfare. Kasi common na siya eh. Kapag may Gundam event, ini-entry natin battle warfare, battlefield. Kumbaga, dito dahil hindi naman pwede i-pass si GBWC yung ganyan, automatic DQ yan. Kumbaga, dahil may platform tayo katulad ng MCC, dito siya ginawa, dito siya pinasa. Grabe. Alam ko rin na-realize ko na may kanya-kanya tayo story, reference, or concept. Kumbaga dito mo talaga freely ma-express kung ano yung gusto mo. Yan o. Galing, grabe. Medyo nalumaan ako konti eh. Na-pick yung ano ko eh. Yung damdami ko na. Ang next entry natin si Bato Del Reto. Papuntang gig. Ayan, sige, ang next. Yes, we're excited. Hello po. Ayan, una-una, thank you po sa pag-welcome sa akin. Itong entry ko, pinangalanan ko siya na first fight kasi yung sa anime, ito yung unang paggamit ni Mika sa Barbatos. And also, kaya siya first fight kasi sinisimbolize niya rin na first time ko kasi sumali sa mga Opo. Nung nilapag mo to, yung Sunday, bigla ako nagutom. Ayan, may dala mo. Ano ako mag-acting mo? Sabi ko kayo na, daw na tayo. Anong galing? Pero ano ba nagawa yung bass, bro? Yung bass ko actually, ito talaga first time ko talaga makagawa ng diorama. Ganito. Pwede mo ito. Oh, sige. Makikita niyo yung process ko ng paggawa ko po sa YouTube channel ko na YouTube yan. Tuloy ko lang kami mga babes kayo. Pwede niyo po research Share tayo mamaya. Correct. Tapos, yung paggawa ko po ng diorama, ginamit ko lang po dyan is yung nakita ko lang sa National Bookstore na pambata ng modeling clay. Okay. Kasi, paano ka patigas? Ano siya, air dry ko. Parang pinatigat ko siya mga 1 to 2 days. And then yung rocks, ginamit ko yung plaster of Paris. And then paint na lang. Doon ako nahirapan sa, pinaka-nahirapan ko sa may smoke effect. Kasi